Ayun, so good day sa inyo guys. So magandang pag-usapan sa ngayon yung ating mga oil series na related stocks kasi nga po nag-akyatan po yung kanilang mga prices, di ba? So nakita nyo naman, meron po mga nagsiling diyan kagaya ni na PXP kasi medyo maganda po yung news na lumabas sa kanila. So yung matagal ng moratorium sa ating West Philippine Sea sa oil exploration, nilift po ni President Duterte. So may konting urgency kasi sa paghahanap ng source ng oil or source ng power ng mga gas para po sa ating Philippine economy kasi nga po yung ating Malampaya gas source is malapit na nga po siyang ma-deplete by 2024. Okay, so dito sa videos na to, titignan po natin yung structures ng mga companies natin and then ano yung relationship ng mga company na to doon po sa exploration na gagawin sa West Philippine Sea po natin. Okay? Ayun, so welcome back guys dito sa ating channel. So maraming salamat sa patuloy niyo pong pagsubaybay at panonood ng mga updates natin with regards sa mga special topics po natin. Kagaya na ito, mukhang mainit na iti-trade to mga stocks natin na to for next na trading na naman natin kasi yun nga, tinanggal na po yung moratorium doon sa oil exploration sa West Philippine Sea naman natin. So nagkaroon ng konting understanding yung ating Philippine government saka yung China government. So dati kasi nung panahon po ni President Noynoy Aquino, so tinigil muna yung exploration sa West Philippine Sea kasi medyo nag-aagawan nga po sa teritoryo natin. And then ngayon nga, since medyo kailangan natin ng energy para sa development po ng ating country, yung ating Malampaya gas station is malapit na pong maubos yung kanilang supply. So nilift ni President Duterte yung ating moratorium. Ayan. So tignan natin kung ano yung epekto nito sa ating mga stocks at ano-ano ba yung relationship ng mga ito at lahat po sila is halos sabay-sabay po na nag-angatan sa ngayon. Okay? So ito nga, titignan natin yung ating mga oil series na naman. And as usual, bago tayong patuloy guys, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So hindi lang dito sa mga special topics, so nagre-release din po tayo ng mga daily videos with regards po sa mga reviews natin sa mga top trending stocks natin or kagaya na ito, mga special cases na meron po mga stocks na meron mga significant move. So dinidig natin ng konti kung ano yung mga dahilan bakit mabilis umakyat po yung kanilang mga prices naman. Okay? So ito nga, nagkaroon po ng lifting of moratorium of oil and gas exploration sa West Philippine Sea. So noong October 15, 2020, si President Rodrigo Duterte lifted oil moratorium in West Philippine Sea. So, paubos na kasi yung gas supply po ng ating Malampaya by 2024 naman. So, galing itong news na to kay Philstar. So, sabi niya, with the impending depletion of our natural gas reserve in Malampaya, it is the department's position that there is an urgent imperative to resume exploration, development, and production activities within our EEZ to ensure continuity of supply of indigenous resources on the country. Ayan, so kailangan na nga pong mag-explore ng ibang source ng gas ng ating government kasi nga po malapit na pong maubos yung laman ng ating Malampaya. So nagkaroon na nga po ng agreement ang ating China at Philippine government. So galing naman ulit ito kay Philstar natin. So sabi niya, China and the Philippines have reached consensus on joint exploration of oil and gas resources in the South China Sea and set up relevant consultation and cooperation mechanism. So go signal na po ito sa mga companies natin na mag-explore po doon sa ating West Philippine Sea naman. So dati kasi ang nababasa lang natin na news, unang-una nag-lift si President Duterte, so unilateral decision, and then suddenly for the coming days may news na lumabas na agree nga po itong si China naman natin. So ito po yung picture ng ating Malampaya gas field. So nag-iisa lang yan at significant kasi yan guys. So na-discover itong Malampaya gas field noong 1989 ng Occidental Petroleum sa Service Contract Area number 38 ng northwest of Palawan. Ayan, so sa may bandang Palawan po to. At yun nga, malapit ito doon sa Spratlys Islands natin which is contested po ng China government nung nakaraan naman. So, dinevelop po ito ng Shell Philippine Exploration, Royal Dutch Shell,
now operates in behalf of Chevron and Philippine National Oil Company Exploration Corporation naman. So ito yung ating government body, PNOC-EC, yung kanyang abbreviation naman. So bakit mahalaga? So ito po kasi yung source ng 20% of power supply ng buong Pilipinas po yan. And then 30% power supply naman ng buong Luzon. So kailangan po maghanap ng pamalit kasi malapit na nga pong maubos yung kanyang gas naman. So 2024 yung kanilang initial na assessment, hindi na masyadong magpo-produce ng oil po itong Malampaya Station naman natin. So ang mga nag-operate po dito sa ating Malampaya, si Shell Philippines Exploration, 45% ownership siya, and then si Chevron Texaco, 45% ownership, and then sa ating government, si PNOC-EC is 10% ownership naman. So ngayon, since mauubos na yan, so mawawalan ng source of income itong ating mga companies na to. So kaya naman excited po yung mga traders natin dito sa ating mga bagong companies naman. So dito po yung location ng ating Malampaya Gas Station. So makikita mo dito sa ating map. So bandang Mindoro to, and then sa yung islands dito is yung Palawan, and then malapit sa kanya yung ating Malampaya Gas Field naman. So ito yung tinatawag nila na SC38 area naman natin. Okay, so additional info sa ating moratorium lifting. So ito nga, nagbigay na po ng kautusan yung ating Department of Energy to resume work issued to West Philippine Sea contractors naman. So pwede na po silang mag-explore po ng ating mga gas and oil source naman. Okay, so anong sector po ng ating West Philippine Sea naman yung nabigyan po ng order na pwede na silang mag-explore? So marami pa kasing area dyan eh. So kung titingnan natin yung map ng mga locations ng mga oil exploration, marami po. So dito sa ating nakita ng mga news is 3 lang po sila. So ito po sila, si Service Contract or SC59, 72 saka 75. Ayan. So tandaan po natin yung mga numbers na yan kasi ang dami po mga sectors or service contract malapit po dito sa West Philippine Sea na nag-explore po yung ating government. Pero sa ngayon, doon sa mga contested areas, especially dito sa SC72, sabi nga nila, ito yung possible na merong rich source ng gas saka oil. So ito yung tututukan natin dito sa ating review. So si PNOC-EC, yung ating Philippine National Oil Company, ang nag-ooperate po dito sa ating service contract number 59. So wala pa tayong nakita na mga listed companies na related po dito. And then si SC72, merong isang company na majority is may hawak sa kanya. Ito si Forum Limited naman. Pero under neto is marami pong companies na nag-i-explore na kasama niya, and then majority po sa kanila is listed po sa ating PSE stock market naman. And then siguro yung winner sa lahat ng contracts natin, yung pinaka-winner natin is si PXP kasi nag-ooperate siya dito sa SC75. So 50% yung kanyang ownership. And then the rest is nakita natin si PERC na company natin at saka yung ating PNOC-EC naman. And then meron pa ring hawak si PXP dito sa ating SC70. So explore po natin itong ating mga service contract areas. Alamin natin ng konti saan sila located, and then sino-sino po yung mga companies na nag-explore naman sa kanila. So ito po yung ating service contract area. So makita mo dito sa may bandang Palawan area ng ating Philippine map. So maraming service contract. Ayan, so may mga SC40, SC74, 75, 72. Pero ang topic lang natin sa ngayon is yung SC75, 72 saka yung 59 na pinag-usapan naman natin. So yung SC72, ito yung sinasabi nila na area na medyo maraming gas and oil source naman kasi medyo sa bandang dagat na to. So marami siguro mga source of natural gas dito sa area naman natin na to. And then yung SC59, yung pinag-usapan natin, so dito naman sa bandang baba ng ating Palawan na island naman. Ayan. So yung ating SC38, yung Malampaya Gas Station, so nasa bandang gitna, malapit sa Palawan natin. And then yung pinakababa is yung SC59 naman natin. Okay, so pag-usapan natin itong si SC72 kasi ito madalas na makita natin sa ating social live feed sa Instagram. So yung ating SC72, yung nakabilog dito sa map, siya po yung tinatawag natin na reed bank or recto bank sa West Philippine Sea naman.
So, sino-sino po yung mga may kontrata? Ayan, so ito na yung mga companies na titignan natin sa kanila. So, merong map dito, binigay dati ito ni CUL Financial natin. So, yung Service Contract 72, ang mga nagmamay-ari or merong contract sa kanya is sina Forum Energy PLC, meron siyang 70% stake. Then 30% is sold by Monte Oro Resources and Energy Incorporated. And then itong si Forum Energy, merong kahati siya dito. Si Felix Petroleum, yung ating PXP. Si Mr. Roberto Ongpin. So meron siyang more than 20% stake. And then itong si PXP, under po ni Felix Mining naman natin, around 64%. So, due diligence lang guys, disclaimer lang pala dun sa mga nakita natin na percentage. Nagbabago-bago na po ito over the time kasi medyo matagal na rin tong information na nakuha natin sa kanya. Pero yung structure niya, kung sino-sino po yung mga may hawak sa kanya, so sila pa rin naman yung nakikita po natin na merong hawak naman sa kanila. Ayan. So, explore pa natin ng konti and then liwanagin natin sino yung may-ari ng ating Monte Oro, tsaka anong company yung galing po kay Mr. Roberto Ongpin naman. So, ito nga, si Monte Oro isang privately held company ni Mr. Enrique Razon, which is under na ngayon po ng ating Apex Mining. Ayan, so si Apex na po yung may hawak niyan. And then, yung ating Atok Big Wedge, ito po yung company ni Mr. Roberto Ongpin naman. Ayan, so tingnan natin ang medyo mas malinaw, isa-isay natin tong dalawang companies na to. So, ito po yung structure naman ni Apex Mining. So alam niyo naman siguro itong si Apex Mining mostly nasa mining po ng ating mga mineral resources. Pero yun nga, nag-venture siya sa oil exploration. Gamit po itong nung ma-acquire niya si Monte Oro, so 100% sa kanya to. At meron nga siyang, sa ngayon, sinasabi nila sa website po ito ng Apex Mining, meron siyang 30% na stake sa SC72 naman. Ayan. So alam niyo na kung bakit tumaas din yung price po nitong si APX natin. And then, tumaas din itong si BRN natin na company kasi nga, isa po siya sa mga minority shareholders naman ng ating APX na company. Ayan. So, medyo sali-salibat yung mga companies natin sa kanya. Pero madali naman makita kasi kokonti lang naman yung mga listed companies natin sa mining and oil na merong contract sa isa't isa. Okay? So, next po natin si Atok Big Wedge. So, sabi natin, pag-aari po ito ni Mr. Roberto Ongpin gamit yung ating Atok Big Wedge Company. So, dito sa kanyang company website, makita natin sa kanya sa Forum Energy PLC, meron po siyang around 27% na stake naman. So, kanina 30%, diba? And then 70% is si PXP. So, medyo nagbabago-bago po yung mga percentage. So, be very cautious lang sa mga data natin. So, ang tinitignan ko na lang sa kanya is yung ating pong mga structures. So, kung sino-sino na lang yung companies and then estimate na lang po yung dami ng percentage na hawak niya doon sa mga service contract areas naman natin. So, pagsama-samahin natin ngayon, nalinaw na natin yung company ni Apex Mining tsaka ni Mr. Roberto Ongpin. So, itong information na to galing sa ating APS research. So, pinagsama-sama na nila. So, ito na yung big picture ng mga may-ari po ng ating Service Contract 72. So, SC72 or yung ating Recto Bank. So, 30% ang may-ari niyan is yung ating Apex Mining. And then, dito sa Forum Energy, yung more than 20% is si Atok Big Wedge. And then, yung more than 70% is si PXP naman. While si PXP is under ng ating Felix Mining Company. Ayan. So, alam niyo na kung bakit medyo yung ibang companies natin dito sa Service Contract 72 is hindi masyadong nagsiling. And then, yung iba na malaki yung stake is sila po yung nagsiling yung mga prices naman. Especially kay PXP natin kasi medyo malaki po yung hawak niyang service contract or contract dito sa ating Recto or Reed Bank naman. Okay, so sana malinaw itong area na to. So punta tayo sa ating next na service contract. So ito naman yung ating service contract 75. So hiwalay pa to sa 72, meron din tayong 75. So 50% ng stake is galing po kay PXP Energy. So malaki po talaga yung stake sa oil exploration ng ating PXP na company naman. Kaya tingin natin siya yung medyo malaking winner dito po sa mga contracts. Kung sakali lang meron po talagang mahanap na kasing tulad po ng ating Malampaya
gas reserves naman. So bantayan po natin maigi itong companies natin. And then sa nakikita ko sa ibang social live feeds ng Instagrams, around 15% is yung ating PERC na company naman. Pero hindi masyadong napapansin si PERC kasi nga yun nga sabi natin nung una na karamihan po kasi ng gas na ini-estimate nila is makikita doon sa ating SC72 naman. So nagsimula tong si SC75, formerly Area 4 under the 4th Philippine Energy Contract Round, PERC 4, was signed on December 27, 2013 with a 7-year term divided into 5 sub-bases naman. Okay, so wala siya masyadong kaagaw dito sa ating SC75. So ito po yung buong structure naman ni PXP company natin. So under nga siya ng ating Felix Mining, and then makita mo dito sa bandang baba ng ating organizational chart. So makita mo 50% SC75, and then yung kanyang 70% stake kay Forum Energy, which is yun nga, merong 70% stake naman ulit kay SC72 natin. Ayan. So pwede nyong puntahan to mga links na nilalagay natin dito. So galing po ito sa website ni PXP. Doon po natin kinuha mismo yung kanyang corporate structure naman. Ayan. Okay, and then lastly, si Service Contract 59. So wala pang ibang companies na nakita natin na kasama dito sa SC59. So medyo malayo kasi doon sa sa SC72. So bandang gitna yung location ng SC70 at medyo malayo sa bandang Palawan. So anyway, ini-explore pa lang ito ng ating government-owned na oil company. Itong si PNOC EC naman. So andito po yung details kung ano yung meron sa ating PNOC EC na company. So wala tayong iba nakitang companies na related sa kanya dito sa service contract number 59 naman. Okay, so yun po yung ating mga reviews for today with regards po dito sa ating mga companies na related sa service contracts or oil exploration doon sa ating West Philippine Sea naman. So as usual, disclaimer ulit dito sa video na ginawa natin. Sabi ko sa inyo, nagbabago-bago yung percentage na hawak nila doon sa mga contracts nila. So due diligence na lang sa side po natin na mag-research din tayo ng konti para mas maintindihan pa natin yung kanilang mga structure. Pero since medyo ito po yung pinag-usapan sa ngayon sa ating PSE market, so expect volatility for the coming few days at mukhang merong malaking galawan na mangyayari pa kasi nga medyo matunog po yung usap-usapan dito. So sa ngayon naman kasi lahat naman yan is speculations pa lang kasi wala pa naman nahahanap na source ng oil. Pero kung sino man yung makahanap sa kanila, yun po yung aabangan natin kasi malaki yung chance na mag-spike yung mga prices nila, lalong-lalo na kung makadiscover na po ng pamalit doon sa ating Malampaya gas stations naman. Ayan, so yun lang po. Maraming salamat ulit sa inyong panonood dito sa ating channel. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. And then don't forget to support din po yung ibang channel natin, yung ating Facebook page, yung ating Facebook account, Twitter account. So meron din tayong Instagram account, and then at saka yung ating Patreon account naman na kakaumpisa pa lang natin sa ngayon. Okay po. So see you again in my next trading vlog.